Sa iisang gabi, nahuli kong may kanyang karelasyon ang tatay ko, at may itinatagong lalaki ang nanay ko. Ang nakagugulat na katotohanan ang tuluyang bumago sa aming pamilya. Ako si Jomar, 19 taong gulang. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya, kasama ang tatay kong si Rogelio at nanay kong si Maritz. Sa paningin ng iba, isa kaming masayang pamilya. Pero hindi nila alam na unti-unti nang nabubuo ang pinakamalaking lihim na iayanig sa aming buhay. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa sala, napansin kong palaging nakangiti ang tatay ko habang may ka-chat sa cellphone. Napakunot ang noo ko. Pa, sino po kausap ninyo? Tanong ko. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Wala yon. Trabaho lang. Pero iba ang kutob ko. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko siyang sumakay sa isang kotse, kasama ang isang babae na hindi ko kilala. Magkahawak pa sila ng kamay. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi maaari, bulong ko habang nanginginig. Pag-uwi ko, hindi ko masabi kay nanay ang nakita ko. Natatakot akong masira ang pamilya namin. Ngunit mas lalo akong nagulat nang makalipas ang isang linggo. Habang naglalaba si nanay, tumunog ang cellphone niya. Lumabas sa screen ang mensahe. Miss na kita. Kailan tayo magkikita ulit? Napatigil ako. Hindi ko kilala ang pangalan ng sender. Lalo akong kinabahan nang makita kong agad itinago ni nanay ang cellphone nang mapansin niya akong nakatingin. Bakit parang ganyan ka tumingin? Tanong niya. Wala po. Pero sa loob-loob ko, parang sasabog na ako. May kabit si tatay at mukhang may ibang lalaki rin si nanay. Hindi ako makatulog ng mga gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang isang tanong. Paano nila nagawang lokohin ang isa't isa? Isang gabi, nagpasya akong sundan ang tatay ko. Nakita ko siyang pumasok sa isang restaurant kasama ang parehong babae. Tumayo ako mula sa kinaupuan ko at nilapitan sila. Yeah. Tizzy, sigaw ko. Nagulat silang pareho. Namutla si tatay. Jomar, hindi ito ang iniisip mo. Talaga? Nakikipag-date ka sa ibang babae tapos hindi ito ang iniisip ko. Napatingin ang lahat ng tao sa amin. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Pakiramdam ko, winasak niya ang pamilya namin. Pag-uwi ko, galit na galit ako. Ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon kinabukasan. Nakita ko naman si nanay na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang parke. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ikaw yan. Nagulat silang dalawa. Napaatras si nanay. Jomar, makinig ka muna. Hindi. Pareho kayong sinungaling. Umuwi akong puno ng galit. Kinagabihan, pinatawag ko silang dalawa sa sala. Sabihin ninyo ang totoo. Pareho kayong may ibang karelasyon. Tahimik ang buong bahay. Biglang umiyak si nanay. Habang si tatay naman ay yumuko. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si tatay. Anak, may hindi ka alam. Ano pa ang hindi ko alam? Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa ang ilang dokumento. Napatitig ako. Mga medical records. May sakit ako. Parang huminto ang oras. Ano? May malubha akong karamdaman. Matagal ko nang itinatago. Nagsimulang umiyak si nanay. Hindi namin sinabi dahil ayaw naming mabigatan ka. Nalito ako. Pero sino ang babae? Sumagot si tatay. Siya ang counselor at matalik naming kaibigan na tumutulong sa amin sa pinagdadaanan namin. Napatingin ako sa kanila. Paano naman yung lalaki ni nanay? Doon ako tuluyang natigilan. Siya ang abogado, sagot ni nanay habang umiiyak. Tinutulungan niya akong ayusin ang mga dokumento at ari-arian kung sakaling may mangyari sa tatay mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Lahat ng inakala ko. Lahat ng pinaniwalaan ko. Maling-mali pala. Napaupo ako. Hindi ako makapagsalita. Anak, sabi ni tatay habang nangingilid ang luha, alam naming kahina-hinala ang mga kilos namin. Pero hindi kami naglolokohan. Sa katunayan, mas lalo kaming naging magkasama dahil sa laban na ito. Bigla akong napaiyak. Pasensya na po, Di. Lumapit si nanay at niyakap ako. Natural lang mag-alala.
Mahal mo kami. Naging emosyonal ang gabing iyon. Doon ko naunawaan na minsan, hindi lahat ng nakikita natin ay ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, sama-sama naming hinarap ang mga pagsubok bilang pamilya. Mas naging matatag kami. Mas naging bukas kami sa isa't isa. At higit sa lahat, natutunan naming huwag agad humusga nang hindi nalalaman ang buong kwento. Moral lesson. Huwag agad maniwala sa nakikita ng mata o sa mga hinala ng isip. Maraming relasyon at pamilya ang nasisira dahil sa maling akala at padalos-dalos na paghusga. Ang katotohanan ay dapat alamin muna bago magdesisyon o magbigay ng paratang. Ang tiwala, komunikasyon at pag-unawa ang pundasyon ng isang matatag na pamilya.